guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Dito tayo ngayon sa Lobok River. Sa video ito guys, magkinig na yung salita ng Diyos na ihatid sa atin pagkaan sa kalibutan tapos sa kasiyahan sa lahat ng bagay. Sin guys, dapat tayo maging kontento sa lahat ng bagay na meron tayo. Para sa buong mensahe na yan guys, panoorin at pakinggan nyo ito. Pagkasabi sa katabi mo, you are so blessed dahil nandito ka. Hawakan mo at may kasama yung kagalingan. Healing in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Lalo na ngayon, dami nating mga nararamdaman, no? Pero sa atin, ang ating nararamdaman ay isa pong victory na galing sa ating Panginoon. Amen. Before din po ako magsishare ng word, gusto ko rin magpasalamat at muling ay welcome natin ang isa sa ating mentor. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Dan. Siya po ang isa sa ating mga ginamit ng Panginoon upang tayo po ay magamit ng Panginoon. And I'm so blessed na nasabi ng Panginoon sa kanya na hindi nasayang yung sakripisyo nila upang patuloy na mag-misyon. Kaya sabihin ko sa katabi mo, ikaw, kailan ka ba mag-misyon? Ikaw, kailan ka ba Hallelujah! Kaya lalo na sa lahat ng mga teacher. Next year, tama tayo, regional conference, kahit saan, Baguio man o sa Mindanao or sa Cebu. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magturo ka na. Amen! Alright, so we are in the third week, no, of our November theme, and we are sharing about ito tinatawag na Thanksgiving and contentment. And since we are in the third week, sa pangatlong linggo na po tayo, i-share po natin ang about contentment in all things, or kasiyahan sa lahat ng bagay. So before natin basahin ang salita ng Panginoon, isipin po natin, no, mga kapatid, na mahalagang maunawaan natin ang konteksto kung saan ito sinasabi ni Apostol Pablo, yung tungkol sa Pilipos 4:11 hanggang 13, no? Dahil ang sulat na ito ay tinatawag nating epistle, no, of joy. Kasi alam niyo po, nung ito'y sinusulat, dahil nakakapagtataka ito, dahil sinulat ito ni Pablo sa kulungan. Amen? Mababasa niya sa Acts 28. Wala siyang kalayaan, wala siyang sariling bahay, wala siyang sapat na pagkain. Hindi niya alam kung mabubuhay pa ba siya o mamatay sa paghatol ng Roma at higit pa doon. Amen? Kaya malaking bagay po ito sa ating mga kapatid. Dahil alam ko, may iba sa atin parang ang bigat-bigat na. Amen? Ang feeling natin mabigat na. Pero kung intindihin natin, itong salita nating tatanggapin ngayon, ito'y bunga ng isang tao na sumunod ng ating Panginoong Jesucristo na malayong malayo ang sitwasyon niya sa atin ngayon. Amen? Kasi ang simbahan ng Pilipos lamang ang tapat na tumulong sa kanya. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, buti nilang matapat ka sa ministry nito. Amen? Kaya ang pahayag ni Pablo tungkol sa contentment ay hindi theory, no? Kasi alam nyo, sa ngayong panahon, ang hilig sa mga tao ng teorya. Hindi naman po masama na may alam tayo ng teorya. Pero ang teorya kasi, kung ang panampalataya mo sa Panginoon ay mas higit pa, mas maramdaman mo na mas kailangan natin ang presensya ng Panginoon kaysa teorya sa mundong ito. Palakpakan natin ang word ng Diyos. Ito ay bunga ng malalim ng paglakad kasama ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Kaya mga kapatid, yung last month natin na topic, magagamit pa rin natin hanggang ngayon dahil ang contentment ay hindi natin talaga maisabuhay kung yung panampalataya natin ay hindi talaga nakakabit dyan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So natutuhan kong
may masiyahan, anuman ang kalagayan. Ito ang sinasabi ng Apostol Pablo. At ito ang magpapalakas sa atin ngayon. Amen? Kung paano manatiling kontento kahit may kakulangan. Amen. Kabiguan. Amen. Karamdaman. Amen. Or kaguluhan. Kaya magsitayo po tayo, basahin natin ang taga-Pilipos, mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 13. Isa, dalawa, tatlo. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Let us pray. Lord Jesus, hallelujah. We also bless today, God. Because of you, we have everything. Because of you, we have contentment. Despite the fact of God, na sa oras na ito, sa araw na ito, ang dami po namin pangangailangan. Right now, sinabihan niyo po kami at mapapasalamat po kami dahil ikaw po ay sapat na po sa amin. At kung may kakulangan man, ito'y dahil kailangan pa namin mas magmatitiwala sa iyo. Ibigay niyo po sa amin, Panginoon, ang mga bagay, lalong-lalo na yung mga guidance kung paano namin may sa buhay ang buhay mo at ang kami po ay kasama ng Banal na Espiritu at aming maluwalhati ang Ama na nasa langit. Sa bawat isa ngayon, Panginoon, at sa lahat ng kanilang mga pinapanalangin bilang iyong tagapagsalita at iyong alagad. Ako po'y nananalangin na patuloy niyo po kaming gagamitin, lalong-lalo na po ang aking bibig at ang aking buhay. At sa lahat-lahat po, Panginoon, ikaw lamang po ang may taas sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. So, sabi ko nga kanina kay Pastor Dan, dahil alam niyo po, his presence here is very valuable. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, valuable ka rin. Alam niyo, gusto ko sabihin sa kanya siya mag-share, pero sabi ko, lagi na lang ako nakarinig sa kanya. Gusto ko rin, Lord, na makakarinig siya bilang aking mentor para naman mapasalamatan din niya yung buhay niya dahil sa kanya at lalong-lalo na sa makasamahan namin sa Kagwigas. Ay hindi talaga natin maikubli at hindi natin mapigilan kung gaano talaga kabuti ang Panginoon sa buhay niya. Amen? At alam niyo rin po, lalong-lalo na doon sa conference na pinagdaluhan natin, and I'm so blessed dahil pinakita talaga ni Panginoon na next year kasama po tayong lahat. Amen! Yung magtuturo lang ha, baka sabihin lahat, kasi kami pastor, sa lahat ng magturo. Kaya yung gustong magturo, magturo ka. Amen? Dahil iba yung conference na atina namin. No? Kadalasan kasi sa mga conference, yung mga bishops or mga tapos yung Word of God, doon halos lahat puro testimony. Amen? Hindi naman ibig sabihin na ayaw natin ng mga salita ng Panginoon. Pero yung mga testimony na naririnig natin, hindi lang basta-basta salita ng Panginoon, kundi galaw ng mga salita ng Panginoon. Kaya palakpakan natin ng buhay na buwas. Amen. Dahil alam nyo, na-bless talaga ako, lalong-lalo na sa mga teachers natin. Kaya lapitan nyo yung mga teachers natin, sabihin nyo, maraming salamat. Sabihin nyo, mga teachers dito sa sa UFC. Salamat. Oh, man, ilan ba yan? Tayo, magsitayo na yan. Magsitayo na yan yung mga teacher. Yung mga pa-teacher-teacheran.
Alam nyo, ang pinakabata na values advocate ay 16 years old. Hallelujah. Kaya sabi ko, si Linlin, pwede na ito magturo next year. Tapos, ang pinakamatanda doon, 77. Amen. Mas matanda. Ilan taon ka na? 61 ka na. 65. Ha? 65. So, pero hindi yan makakatalo kay Pastor Bungato, no? Sa Clarin. Kasi si Pastor Bungato, tatlo ang towns na hinandol nun eh. Clarin, Inabanga, at saka Hitafe. Pero 87 years old yun. Kaya sayang, hindi sumama. Amen? Kaya, at saka, kung maalala nyo yung report tungkol dun sa Thailand, Myanmar, Malaysia, Laos, Cambodia, we are so blessed dahil ang galaw ng rich of the village is talagang dumadami na. At saka, I'm so blessed dahil nakita ko yung mga testimony ng mga Chinese, ng mga Burmese, ang mga Thailander, nakita ko yung mga sarili niyo doon. Amen. Opo, no? Hindi pala, kaya nga lagi ko talaga kayong sina-challenge na huwag kayong masyadong magdepende sa pastor niyo. Kasi nakikita talaga doon, kagaya sa Book of Acts, na yung mga missionary, kagaya nila Pastor Dan, ay talagang pupunta lang dito para magpapalakas. I-encourage lang kayo, pero ang totoo talagang gagawin ng Panginoon, gagamitin ng Panginoon, kayo talaga. Amen? Kaya huwag kayong sumurrender, huwag kayong ma-discourage, kahit sabihin nila, ay, ilang beses na kayong nag-evangelize. Grabe, no? Lalo-lalo na dyan sa Myanmar, kung saan talagang bawal. May isang doon, may isang si Jimmy, may isang doon na talagang minasakir yung pamilya niya, amen? Yung kapatid niya, pinatay, yung bunsong kapatid niya, kinidnap, tapos pinaransam, tapos binenta niya yung bahay nila para lang makuha. Hindi talaga siya tumigil, no? Pero ngayon, alam nyo, grabe yung isang baptism, pastor. Isang baptism. Hallelujah, palakpakan natin ng Panginoon. Kaya minsan, di ba, sa report, lalo na sa evangelism natin, na 2% lang yung sa mangat-angat talaga. Mangat-angat talaga. May paggalaw talaga ang Panginoon. Eh, of course, lalo na sa mga kabataan na talagang ating inaabot. So, base sa report, umaabot this school year, umaabot sa almost 300,000 na mga bata na tuturuan natin sa Pilipinas. Palagpakan natin. At syempre, kasama din doon ang lubok na almost 1,000 ng mga bata. Amen? Kaya, ang mga sakripisyo nyo, yung mga luha nyo, yung mga katanungan nyo, yung mga sinasabi nyo, ano bang nangyari sa atin? Parang wala namang nangyari sa buhay natin. Wala man kayo nakita, naramdaman sa buhay nyo. Pero yung mga bata, maraming naabot ang Panginoon dahil sa sakripisyo nyo. Dahil walang nangyari sa buhay nyo. Amen? Kaya, grabe, mula nung unang araw hanggang papaalis kami, sobra. Lalong-lalo na sa dalawang speakers na dalawang abogado. At sa church mismo, Pastor, doon kami sa Assemblies of God ng Nazareth Street. Napakalaki ng simbahan. At alam nyo, yung nakita ko yung simbahan nila, yung sa office, nagtitinda ng candy, no? Ganyan. Sabi ko, dapat pala talaga, meron talagang livelihood yung church. Di ba? Bakit kasi tingnan, bakit magtitinda sa simbahan, pero namimili kayo sa labas? Hindi naman nagbibigay sa simbahan yung nagtitinda dyan sa labas.
Amen? Di ba? Yung mga spirit na ganyan ba na bakit kayo gumaganito? Pero wala kayong choice. Bumibili kayo, gumagamit kayo sa ganun, pero mas gugustuhin pa ng mga tao bumibili sa labas kaysa sa loob. Kaya nakikita ko, kaya napakaganda talaga dahil yung, syempre yung mga provisions nila, bumabalik lang sa church. Umiikot lang sa loob ng church. Imbes na ibibigay nila sa labas. Amen? Kaya yung ginagawa nating manukan, hindi yan malaking panalangin yan sa atin. Yung gagawin natin ng mga garden, yung iba-iba pang talagang ni-reveal ni Lord sa atin, may kahinanatnan yan. Amen? Lalong-lalo na sa bisita natin, mamaya darating si Ma'am Stella. May isang himala na naman nagagawin ng Panginoon sa ating church niya. Amen? Kaya, hallelujah. Sabi ko nga, kasi malaking connection to sa ating word ngayon. Kasi yung word na contentment in all things, hanggat hindi tayo kontento sa kung meron sa atin ngayon, hindi talaga tayo makapag-serve kay Lord. Di ba? Kasi sabihin mo, Lord, mamaya ka na kasi kailangan ko mag-business, kailangan ko magtrabaho. Amen? Kaya minsan kung titingnan mo yung ang paglago ng buhay mo at saka sa buhay ng ministry, hindi umuusad dahil hindi natin nasunod yung prinsipyo ni Apostol Pablo kung saan siya ginamit ng Panginoon. Amen? Kaya nga, yung totoong buhay ni Apostol Pablo na binanggit natin bago tayo nagsimula, malaking bagay yan na maisa sa isip nyo na sobra-sobra na pala yung natanggap nyo. Sobra-sobra na pala ang meron kayo, pero hindi pa tayo continue dahil gusto pa natin more. Tapos, ginawa natin dahilan si Lord. Lord, pagparamihin mo, Lord, magbibigay ako. Pero alam nyo, wala yan dito. Amen? Palagpakan natin ang bawat sarili. Kasi alam ko, hindi pa tayo gaano ka sobra-sobra. Pero yung offering nyo, sobra-sobra na. Kaya sabihin mo, hindi ka nagkakamili sa katabi mo. Amen? Hallelujah! Kasi po, ang contentment is learned. Not instant. Hindi po yan, sabihin, sinasabi ni Pastor, dapat daw maging kontento. Kontento na ako. Di po. Pag sinasabi kasing contentment is learned, ibig sabihin, natutuhan. Hindi biglaan. Hindi automatic. Si Pablo ay dumaan sa pagkagutom. Makikita yan sa 2 Corinthians chapter 11:27, no? Pagkapahiya. Amen? Pinapahiya na ba kayo? Sobra. Ako nga, pinapahiya. Kayo pa kaya? Pagtataksil. Pinagtaksilan na ba kayo? Ba't kayo tumitingin sa katabi nyo? Hallelujah. Ng mga kaibigan? Of course. Amen, no? At pagbabanta ng kamatayan. Hallelujah. At sa gitna nito, natutuhan niyang magtiwala sa Diyos kaysa emosyon. Yan po ang ibig sabihin kung bakit sinasabi ni Apostol Pablo na hindi automatic. Kaya pala, hinayaan ng Panginoon ang lahat ng iyang mga pagsubok upang gamitin mo ang sitwasyon na yan na maging kontento ka sa buhay. Diba? Kadalasan nagreklamo tayo sa Diyos. Paano ba yan, Lord? Kung kailan ako naging born again, kung kailan ako nagsiserve, nagkaganito ako. Amen? Alam niyo po, ang layo natin, wala tayong parang karapatan na maikumpara ang buhay natin dyan sa buhay ni Apostol Pablo. Amen? Pero kung yan po ang gawin natin ihemplo, modelo sa buhay natin. Kasi mahirapan tayo kay Isong Kristo kasi Diyos siya Amen? Pagdating dito, although naramdaman niya, kaso lang, pag sabihin natin Diyos siya, minsan sabihin natin, ay may powerful yan Pero sa buhay ni Apostol Pablo na talagang tao lamang at galing sa pinakamataas ng angkap na buhay, pero
Pero, sabihin mo, pero, kinakaya niya magiging kontento. Diyan sa 1 Timothy chapter 6 verse 6. Amen? Sinasabi dyan, ang pagkakontento, sino may sabi nito? Si Timoteo, na pinagtuturuan ni Apostol Pablo. Sulat to ni Apostol Pablo para kay Timoteo. Ang pagkakontento na may kabanalan ay malaking pakinabang. Contentment at godliness magkasama, hindi po hiwalay. Amen? Amen po ba? Dahil alam niyo po mga kapatid, sa panahon na sabihin niyo, okay, itry ko po magkontento, pero hindi talaga yan galing sa puso. Siyempre sabihin taning yan sa John 10:10, di ba? Lagi namang sunod sa atin yan, sabihin niya, hindi, pwede naman mahingi, pwede ka naman hiram, pwede ka naman, hindi mo kailangan maging kontento. Kasi parang ano masasabi dun sa mga tao na Kristiyano ka, tapos wala ka yan. Amen ba? Amen po ba? Amen. Kaya I pray for this para sa mga young ones natin, no? Na, especially, dahil isa kayo sa magiging leaders in the future, you have to understand this. Because in leadership, hindi lang po lahat ng pagkakataon ay puro tayo bongga. May pagkakataon na bilang isang leader, alam nyo kung paano masustain ang buhay kahit wala. Amen. Kasi alam natin, yung pagkawala ay hindi naman yan permanente. Yan po ay inaalaw ng Panginoon, unang-una, para matutunan mo paano maging kontento. Amen? Amen? Pangalawa, para matutunan mo kung ano ang buhay kung wala ka. Amen? Amen? At lalong-lalo na, maranasan mo ang sarap ng panalangin na binigay ng Diyos pagka magkaroon ka na. Amen? Amen? Parang bata na natutong maglakad. Di ba? Madamag pang bata, dili. Hallelujah. Ikaw ginikanan. Gusto mo ka nga, dili, madamag? Siyempre, dili. Katulad ng Panginoon. Pero, alam ng Panginoon, alam natin na ang pagiging matutong lumakad ay talagang dadaan sa pagkadapa. Amen? Natitiso ba? Iba naman yung natitiso dahil sinasadya. Yung natitiso dahil, for example, lalo-lalo na dyan sa mga babae na gustong magsuot ng mga high heels. Di ba? Pagkasimula, talagang matitisod o hindi matitisod? Matitisod, di ba? Kaya nga kayo mag-practice para sa panahon na kayo mag-high heels na, hindi kayo mapapahiya doon sa ibang tao dahil matitisod kayo. Kaya habang nagpa-practice kayo, doon nyo ma-experience yung matitisod kayo. Pero anong ginagawa sa mga nadadapa at natitisod? Tumatayo. Amen. Amen? Kaya tumayo tayo. Sabihin mo sa kapatid mo dyan, sa katabi mo. Hallelujah. At ang pagiging kontento ay magbigay sa inyo ng peace. Na hindi yan sabihin ng ibang tao, parang si Raulo, ito lang kahit sabi abong ko. Yes, paano ngayon? Kontento na ako kung anong meron sa chef ko. At kasama doon, yung may kagalakan. Amen? Natuto habang sumusunod kay Kristo. Diyan po ang dapat nating alalahanin bakit importante ito. Dahil kung tayo po'y kontento kung anong meron tayo, yung pagsunod natin kay Kristo ay hindi na mahirap. Amen. Wala nang makapagpindot sa iyo. Paano ka makasunod? Wala kang kinain. Paano ka makasunod? Yung mga mata mo magulo. Paano ka makasunod? Hindi po. Lahat ng yan, kontento na po ako. Yan po ang disenyo ng Panginoon sa pamilya ko. Yan po ang disenyo ng Panginoon sa business ko namin. Yan po ang disenyo ng Panginoon sa ministry namin. Ngayon lang naman yan Amen? Amen. Dahil nasa proseso po tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon. Amen. Kaya maaring tinuturuan lamang tayo ng Diyos sa seasons ng kakulangan, lalong-lalo na sa paghihintay. Amen? Hallelujah! Kaya huwag talagang tumigil sa paghihintay.
pantay. Kasama ang may malaking pananampalataya. Ang kabiguan ay hindi kaparusahan. Amen? Madalas ito. Amen. Training ground ng Diyos po yan eh. Kung nasasaktan ka ngayon, amen, itanong mo, Panginoon, ano ang tinuturo ninyo sa akin? Hindi ba nagibuhat? Tanong mo, Lord, kung sa may leksyon na ko anihangan, muna-muna mong talag kong paningkamot, paano nag-failure mong ko? Amen? Di ba? So, lalo-lalo na sa mga bata, you practice that. Why? We need to credit everything to the Lord. Kasi minsan sa dami ng mga ginagawa natin, ako nga, pastor, minsan hinahanap ko, bakit kaya hindi ako nabanggit, no? Pero every time, it's not your show. It's not your result. It's all mine. Nothing is yours. Kaya pag ma-practice mo na ito niya, talagang iniilag tayo ng Panginoon sa mga bagay para po tayo'y manatiling loyal po sa Kanya. Pangalawa, contentment is not based on circumstances. Amen? Mababasa natin yan sa Filipos 4:12, no? Yan yung supporting verse niya. Sabi doon sa Filipos 4:12, sa lahat ng bagay at pagkakataon. Amen. Kaya mga kapatid, baka mamaya sabihin nyo, Pastor, matagal na kaming kontento, pero hanggang dito lang sila. Bahala na, Pastor. Huwag mong pakialam itong saray. Pero sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 4:12, sa lahat ng bagay at pagkakataon, palagpakan natin ang pagbuhay ng Diyos. Ang mundo ay nagsasabing, magiging masaya ako kung may pera. Kinoorder nila? Pwede. Relasyon. Pwede. Trabaho. Pwede. Tagumpay. Pwede. Yun ang normal. Pero si Pablo ay nagsabi, masaya ako kahit wala ang mga iyon. Dahil nasa akin si Kristo. May palagpakan natin sa Kristo. Ito ang lihim. Ito po ang mga sekreto, mga igsuon ako diyan ni Kristo. Ito ang sikreto ni Apostol Pablo na kanyang natuklasan. Na ngayon din ating natuklasan. Amen? Hindi kayamanan ang nagpapasaya, kundi ang ating relasyon sa ating Panginoon Jesus. Amen. Kaya basahin natin sa awit 23:1. Ang sabi niya, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Amen? Kaya pag may palataya tayo kay Kristo, hindi tayo magkukulang. Kahit tumuslo ka lang ng asin, masaya ka. Hindi tayo nagkulang. Mabubusog tayo dahil kasama natin ang ating Panginoon Kristo. Kahit nilakad ng mga kabataan dahil walang pamasahe, hindi kayo maghihirap dahil kasama niyo po ang Panginoong Kristo. Amen? At marami pa dyan, mga kapatid. Alam ko, iba't iba ang mga experience natin bawat araw. At minsan, tinitingnan natin yung ministry. Minsan, tinitingnan natin yung panampalataya natin. Pero isa lang ang sagot ni Apostol Pablo. Yakapin mo ang iyong panampalataya sa ating Panginoon Kristo. Amen? May mga taong maraming pera. Amen? Pero hindi matahimik. Yes. May mga taong walang-wala pero puno ng kapayapaan. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ano ang pagkakaiba? Yung isa ay hawak ang Diyos, yung isa ang hawak ay mundo. Amen? Lalong-lalo na yung mga kabataan natin dyan na medyo umangat na sa buhay, huwag natin kalimutan natin Panginoon Isus. Hindi rin imposible na ibubuhos ng Panginoon yan para sa kanyang kaluwalhatian. Kung alam mo na kung paano hawakan at
at dalhin at i-manage ang mga biyaya na galing pa rin sa ating Panginoon. Kapag iniisip mo, Lord, kulang ako, alalahanin, si Kristo ay hindi nakukulang. Amen. Amen? Yes. Magpapasalamat araw-araw, kapatid. Kaya I believe, kaya si nanay lagi ko yung kahit minsan hindi natin maintindihan, puro na lang yan, salamat, salamat. Salamat, salamat. Amen? Amen. Kaya hindi nga tumanda Mas matanda pa yung tumitingin sa kanya. Hallelujah. Natismoso. Amen? Kahit maliit na niyaya. Ang puso ng nagpapasalamat ay may pusong kontento. Amen. Piliin ang kapayapaan kaysa reklamo, kapatid. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. At pangatlong punto, the power of contentment comes from Christ. Amen. Amen? Makikita natin yan kanina sa Pilipos 4:13. Sabi doon, lahat ng bagay ay magagawa sa pamamagitan ni Kristo. So, yung kanina na maging kontento tayo, hindi lang pala doon, hanggang doon ha. May gagawin pala tayo dahil ayaw din pala ni Kristo na manatili tayong ganito lamang. Amen? Kaso lang, ayaw niya talaga tayong malihis. Kasi ang dami pong nabiyayaan dyan na hindi na bumalik. Amen? Marami tayong narinig yan sa Old Testament. Nanghihingi ng kagalingan. Yung 10 nga na may... Keto. Ang Tagalog doon? Sa... Keto. Keto? Salamat. Isa lang bumalik. Kaya, naging maingat lang po ang Panginoon dahil talagang mahal na mahal po tayong lahat. At ayaw niya na, binigyan niya ng biyaya, binigyan niya ng panalangin, tapos hindi na babalik. Kaya pag tayo po ay talagang swak na swak tayo sa mga testing at mga, di ba, pag nagtatrabaho kayo na talagang hirap na pumasok, di ba pagka tinanggap ka na talaga sabihin mo, hindi ka ito bibitawan. Amen? Parang sa boyfriend at saka asawa mo. Nung sinagot ka, nung pinakasalan, talagang sabihin mo, di ko na ito bibitawan dahil ang hirap. Pinaghirapan ko to. Amen? Pero yung mga mag-asawa na nag-asawa lang dahil binigyan ng regalo ng kotse, pinapakain lang yan. Amen? Ang nangyari, after ilang buwan, wala na dahil hindi naman lahat ng pagkakataon talaga na puro masarap yung buhay kahit gaano pa kayaman. Dahil kahit gaano kakayaman, ang oras magkakapatid, 24 oras lang talaga yan sa isang araw. Di ba? Hindi mo kayang ubusin yung oras sa pag-i-enjoy dyan sa pera mo. Kaya, yan po ang naging dahilan kung bakit kailangan natin unahin talaga ang ating Panginoon. Yun kasing Pilipos 4:13, ito ay madalas gamiting pampalakas sa loob. Lalong-lalo na dyan sa mga naglalaro, amen? Nagninegosyo, at saka yung may mga goals sa buhay. Pero sa tunay na konteksto, ang lahat ng bagay, amen, tayong lahat, ang lahat ng bagay ay tumutukoy sa kakayahang mabuhay ng may contentment kahit mahirap. Amen. Kaya I'm so blessed for today. Dahil alam ko kahit tayong lahat naghihirap, amen? Alam ko tayong lahat talagang tinetest ng Panginoon. Di ba? Yung mga old dating mga teachings, yung gold, hindi talaga makikita yung pagka-gold yan kung hindi talaga ipapasok doon sa pinakamalakas na apoy. At pagkatapos talagang didikdikin. Amen? Kaya sabihin mo kay Panginoon, dikdikin mo pa ako, Panginoon. Sunugin mo pa kasi may naiiwan bang hindi baka Diyos sa aking buhay. Kailangan talagang matanggal lahat ng mga yan. Amen? Yes.
Hindi niya ito kaya sa sarili lakas. Kaya niya sinasabi dahil kay Kristo. Amen? Dapat honest lang tayong lahat. Mababasa din yan sa John 15:5. Sabi diyan sa John 15:5, hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Amen! Kaya mag-ingat po mga kapatid. Mag-ingat talaga po. At isa pong dahilan sa pagpapaingat po natin, isipin natin sa lahat ng mga iniisip natin, sa mga sinasabi natin, mga ginagawa natin, kung ito po ba'y kaaya-aya sa presensya natin Panginoon. Kasi po tawag tayo ng tawag. Pero yung mga ginagawa natin, hindi naman nakaayon sa Kanya. May kasama ba yung pagmamahal? May kasama ba yung talagang may malasakit? Or merong kasamang interest? Wag po, mga kapatid. Dahil kung wala ang presensya ng Diyos, wala po tayong magagawa. Ang contentment ay hindi positive thinking. Hindi ito self-help. Amen? Ito ay Christ help. Yes. Hallelujah. Para bang isang ilaw na nakasaksak sa kuryente. Amen? Hindi ito sisindi kung hindi konektado. Kahit sabihin mo pang napakaganda ng wire, napakaganda ng bumbilya ang nilagay mo. Pag hindi yan nakasaksak, hindi yan iilaw. Ganito tayo. Pag wala tayong connection sa ating Panginoong Hesus, hindi tayo magiging kontento. Amen. Ngayon na nasabi ko na, baka mamaya mapapagalitan ko na kayo, ha? Bakit hindi ka pa kontento? Ang sobra-sobra na nga eh. Amen? Kaya unang gawin, sa isang araw, sabihin mo, Lord, ikaw ang lakas ko. Amen? Kapag may problema, humugot ka kay Kristo. Hindi sa sarili. Kapag may takot, sabihin, Jesus, please hold me. Hawakan niyo po ako, Panginoon. Amen? Pag ganyan po ang bawat buhay sa atin, yung mga anak niyo po, ang tingin nila sa inyo, presensya ng ating Panginoon. Amen. Diyan po, magiging magaganda ang takbo ng buhay na inyong pamilya. Yung si Kristo may sa buhay ng bilang isang nanay, bilang isang tatay. Amen? At pag ganito po ang bawat buhay natin, yung pamilya, yung sarili mo, magiging tool of evangelism. Amen. Amen? Alam niyo po, ang dami na pong tumulong sa atin. From Korea, may taga-Germany, diba? Halos lahat na may kulay pumunta sa atin para tulungan tayo paano mag-evangelism. Pero hindi naman po natin sinisisi yun, pasalamat din po tayo sa Panginoon. Tama po ba? Amen. In fact, na-confirm na lahat ng mga tinuturo nila, pareho lang. Pero ang importante, na ito'y magiging totoong buhay ng bawat isa. Amen. At pag mangyayari yan po katulad ang mga nangyari doon sa conference. Alam niyo po, yung pagkikiisa natin sa ministry ito, yan po ang napakalaking oportunidad ng bawat isa. Palpakan po natin ang Panginoon. Kumbaga, pasado tayo sa unang steps ng ating Panginoon. Unity is the best for opportunity. Dahil alam niyo po,
Siguro kailangan lang talaga natin intindihin at unawain na itong ministry ito na nandito na itong pinag-upuan ay hindi lang dapat hanggang dito. Amen? Dapat yung unity dito hanggang sa labas. Kung saan kayo nagtuturo, yan po ang ministry niya. Amen? Hindi yung pagturo, ay, pag alas 9 pasok, pagka alas 10 labas, parang wala na, natapos na yung mission ko. Hindi po kanya. Amen? Yung ginawa natin dito ay pinubusog lamang kayo para maging instrumento kayo na yung mga batang yan, madala po natin sa paanan ng ating Panginoon Jesus. Kaya yung testimony ng buhay nyo na magiging kontento kayo sa lahat ng bagay at makita kayo bilang isang ilaw, magiging inspirasyon po tayo, lalong-lalo na sa mga batang yan. Amen? Amen. Kaya wala na kayong dapat sabihin pa, Pastor, palang kulang ang training ko, kulang pa yung pag-aaral ko. Amen? Kapit ka lang kay Kristo. Amen. Maging kontento ka lang. Kasi alam nyo, kung tuturuan pa kayo nagtuturuan, tapos pagturo nyo sa school, 45 minutes lang. 45 minutes pa rin. Di ba? Ibig sabihin, hindi naman madagdagan yung oras nyo. Ang kailangan nyo lang mahalin ang bawat isang mga bata. Amen. Kahit mga bata sila, kaluluwa din ang bilang ng bawat isa. Amen. Amen? Kaya, nung sinabi ni Pastor Dan na magtatagal pa ako dyan, Pastor, hanggang 20 pa. Siguro bukas siya magtuturo kasi may lakad ako. May lakad kami sa province. Ulwit yan si Gina, no? Ikaw muna dito, Pastor. Turuan mo yung mga bata. Galing sa exam ba ninyo sa kamayan, di ba? Hindi ba? Hindi pwede. Amen? Marami ba kayong blessings na inilagay sa Panginoon diyan sa puso nyo ngayon? Amen. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, ang contentment na sinasabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos 4:11 hanggang 13, may tatlong katotohanan, di po ba? Una, contentment is learned. Pinapanday ng Diyos ang ating puso. Amen? Contentment is not based on circumstances. Hindi kailangan magiging perfecto ang buhay para maging payapa ang puso. And ang pangatlo, contentment is powered by Christ. Kung kasama natin si Jesus, sapat siya. So, maaaring hindi perfecto ang ating sitwasyon, pero perfecto ang presensya ng ating Panginoong Jesus. At kapag siya ang lakas mo, amen, makakayanan mo ang lahat. Amen. Yan po ang konklusyon natin. Hallelujah. Praise be to God. Contentment is learned. Pinapanday ng Diyos sa ating puso. Contentment is not based on circumstances. Hindi kailangan maging perfecto ang buhay para maging payapa ang puso. Baka sabihin ng iba, Lord, bigyan mo lang ako nito, Lord, pwede na. Amen? Sabihin ni Lord, hindi mo nga nagawa ngayon eh. Lalo na pag bibigyan na kita, sabihin mo, mamaya na Lord, bukas na Lord. Amen? Kaya, ang hamon po sa ating lahat, mga kapatid, hallelujah. Ngayong linggo, piliin ang isang bahagi ng iyong buhay na hindi mo matanggap o nakaka-stress. Na-stress ka ba sa pera mo? Bakit? Wala, Pastor eh. Kaya nga ayaw bigay ni Lord eh. Kasi nai-stress ka nga, wala pa. Paano kung meron na? Amen? Na-stress ka ba sa trabaho? Di ba? Na-stress ka. Nung tinanggap mo yan, hindi ka nga lang nagpapaalam sa pastor mo. Hindi ka nagpapaalam sa asawa mo. Hindi ka nagpapaalam sa husband mo. Amen?
Stress ka ba sa relasyon mo? Amen? Lagi ka nang kasama niya, hindi ka na nga nagpa-practice, hindi ka na nagsisimba. Amen? Stress ka ba sa pamilya mo? Amen? Pag may problema, nandito ka. Pag walang problema, wala kayo. Kaya, lagi may problema. Stress ka ba sa ministry mo? Kasi lagi nagkukompetensya. Amen? Stress ka ba sa pangarap mo? Stress ka ba sa kalusugan mo? Church, dalhin niyo to dito sa harapan mamaya. Amen. Dalhin niyo yan. Isuko niyo yan sa Panginoon. Amen. Dahil si Jesus ay sapat. Ayaw ng ating Panginoong Jesus na masapawan siya dahil lang siya. Walang kwenta yung mga yan kung wala ang Panginoong Jesus. Siya ang unang dapat sa lahat sa atin. Dapat hingin natin sa Panginoon na maturuan tayong lahat kung paano tayo masaya anuman ang kalagayan. Sabihin mo sa Panginoon, ikaw ang lakas ko, hindi ako mag-isa. Hayaan mo ang presensya ni Kristo ang maging iyong kapayapaan. Kaya magsitayuan tayo mga kapatid. Hallelujah. Then guys, sabay tayo sa Lobok River dito sa Lobok Bohol. Inyo napakinggan at sa panood ang mensahe ni Pastor Ante Kalipusan tungkol sa kasiyahan sa lahat ng bagay. Kung gusto niyo yung video na ito guys, please like, share, subscribe, click the bell icon. Mag-i-update kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!